balita ngayong tanghali. Pulis sa Navotas hinatulang guilty sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. Religious leader na si Apollo Kibuloy nasa Pilipinas pa ayon sa kanyang abogado. Investigasyon ng Senado kaugnay sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sinimula na ngayong araw. Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay ipinasasabpina dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. PCG na wala ng access sa kanilang Facebook page. Mga malisyosong video na i-post sa kanilang account. Department of Agriculture, DENR at Philippine Air Force magsasagawa ng cloud seeding operations sa Cagayan Valley upang idsan ang epekto ng El Nino. At 23 tao sa Uzbekistan ikinulong dahil kasunod ng pagkasawi ng mga bata dahil sa cough syrup. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 27, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali, ia-adopt ng Kamara ang 3 panukalang amendments ng Senado sa 1987 Constitution ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Samantala, pinagtalunan na sa unang araw ng deliberasyon ng Kamara sa resolution of both Houses number 7 ang paraan ng pagboto ng Kongreso sa Economic Charter Change o CHATCHA. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Tumagal ng halos 5 oras ang deliberasyon ng House of Representatives sa resolution of both Houses number 7 o RBH7 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution araw ng Lunes, February 26. Ayon kay Speaker Martin Romualdez na tumatayong chairperson sa House Committee of the Whole, ia-adapt ng Kamara ang 3 panukalang amendments ng Senado sa saligang batas, partikular na ang pagluluwag ng ownership sa public utilities, education at advertising industry. We are actually adopting all the 3 proposed amendments of the Senate version of the resolution of both houses number 6 in total. This should ensure that the public and that the Congress is only touching on the economic provisions that need to adapt with the changing times. Dagdag pa nito, economic charter change at hindi political amendment ang pakay ng Kamara. There is absolutely nothing in RBH 7 that hovers on any political provision of the Constitution. Malinaw po sa ating lahat ang misyon natin ngayon. Baguhin ang ilang economic provisions na pumipigil sa pagpapasok ng mga negosyo mula sa ibang bansa. Ito lamang ang pakay natin, ekonomiya, hindi politika. Umapila rin ito sa mga kapwa mambabatas na makilahok sa deliberasyon ng proposed amendments sa saligang batas. Subalit bago pa man formal na umpisahan ang debate sa Economic Chacha, pinagtalunan na ng ilang kongresista ang panuntunan sa pagdinig ng House Committee of the Whole. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, naguluhan kung committee hearing o constituent assembly na ba ang deliberasyon sa RBH 7. May tanong lang po nga ako. So ito bang plenary na ito, kino-convert na ba natin yan sa Constituent Assembly? Kasi po, ang daming topic dun sa RBH. If it is simple bill lang, nakalagay sa rule natin, 1 topic, 1 bill. Maraming topic ito eh. So ibig sabihin ba, pag-uusapan na natin dito, we are on the Constituent Assembly na po? Paliwanag naman ni Albay 1st District Representative Ed Silagman, hindi maaaring maging Constituent Assembly ang Committee of the Whole ng Kamara. This Committee of the Whole can never be considered as a constituent assembly. A constituent assembly is an assembly of senators and representatives supposed to propose amendments to the Constitution.
Napag-usapan na rin ang gagawing sistema sa pagpasa at pagboto sa proposed economic chacha. Sina Representative Lagban at House Deputy Majority Leader Neptali Gonzales, Mandaluyong City Representative, magkaiba ang posisyon kaugnay ng issue. Sa Article 17, Section 1, Paragraph 1 ng 1987 Constitution, nakasaad na anumang amendment o revision sa saligang batas maaaring ipanukala ng Kongreso sa pamamagitan ng 3/4 ng boto ng lahat ng miyembro nito. We vote by at least 3/4 of all the members separately, and then once we have concurred with the same resolution, then it will now be sent to the COMELEC for purposes of executing a plebiscite, and there is no more need to meet as a joint assembly, Mr. Speaker. With respect to Constituent Assembly, the representatives and the senators will meet in an assembly because it is a constituent assembly. They cannot be acting separately. And only a constituent assembly of representatives and senators can propose amendments to the Constitution for ratification by the people in a proper plebiscite. Nilatag naman ni retired Chief Justice Reynato Puno, Chairperson of the Philippine Constitution Association o PhilConsa, ang kanyang posisyon kaugnay nito. Anya, angkop at wasto para sa isang unicameral Congress at hindi bicameral Congress ang naturang probisyon ng saligang batas. This is our constitutional quandary, Your Honors. How to interpret this Article 17, Section 1(1) in a manner that is aligned with the intent of its framers and in accord with the will of the people when they ratified the 1987 Constitution. Nilatag din ito ang kanyang mga panukala upang resolbahin ang usapin, partikular na sa pamamagitan ng isang referendum o kaya naman ay pag-akyat ng issue sa Korte Suprema. This issue can be brought for interpretation by the Supreme Court. Needless to state, the requirements of review by the Supreme Court should all be complied with. The requirement of ripeness of the issue, the requirement of standing of the parties, the showing of grave abuse of power. If all these requirements can be complied with, I am confident that the Supreme Court will settle the issue in the exercise of its power to interpret the Constitution. Parehong amendments sa economic provisions ang pakay ng RBH 6 ng Senado at RBH 7 ng Kamara. Gayunman, nagkakaiba ang dalawa sa bahagi kung saan nakasaad na hiwalay na boboto ang dalawang kapulungan kaugnay ng amendments. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisikapin ng Senado na matapos ang deliberasyon sa Economic Charter Change o CHACHA bago ang sinidi adjournment sa May 24. Ayon kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, target nilang talakayin sa plenaryo ang resolution of both houses o RBH number 6 pagkatapos ng session break sa Marso. Napag-usapan niya ito sa private meeting ng ilang senador kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon matapos ang paglagda ng ilang panukalang batas sa Malacanang. Dito muli umanong binigyang diin ng Pangulo na Senado ang mangunguna sa usapin ng economic chacha at nais nitong isabay ang plebisito sa 2025 elections. Malinaw din aniya sa Pangulo na magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara. Sabi niya, it should be voted upon separately. As a matter of fact, he wants the House to adopt our version. Very nice. It was a very good meeting. Hindi pa namin maitatapos itong March kasi we have only 3 weeks left. Ang dami pa namin dito take up na mga mahalagang
measures. Kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion. Siya mismo, galing mismo sa kanya, sinabi niya, mas gusto niya sabay na lang sa halalan ng 2025. So pagka ganun, hindi po tayo kailangan magmamadali. Iginiit ni House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez na hindi ang mga kongresista ang dahilan ng pagkabinbi ng ilang panukalang batas. Ayon sa kongresista, karamihan ng legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nakalipas na State of the Nation Address o SONA ay naipasa na sa Kamara, subalit nakabinbin pa rin sa Senado. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba ang panawagan ng mga kongresista sa Senado kaugnay nitong hindi pa rin natatapos na sagutan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Ella, ipinaliwanag ni House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez na mas vocal ngayon ang mga mambabatas sa Kamara kaugnay ng mga national issue. Sa halip ding maging tahimik at antayin ang aksyon ng Senado sa mga panukalang batas, patuloy silang nangangalampag upang aktuhan with urgency ang mga measure. Ito ang tugon ng kongresista ng tanungin hinggil sa binanggit ni Senator J.V. Ejercito na hindi raw umano pinapansin ng mga congressmen ang Bicameral Conference Committee para sa Anti-Agricultural Smuggling Bill. Hindi rin anya umuusad ang panukala dahil sa bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Subalit ayon kay Representative Suarez, halos lahat ng legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa State of the Nation Address o SONA nito na ipasa na sa Kongreso pero nakabinbin pa rin sa Senado. Naniniwala rin itong wala ni isang kongresista na dahilan ng pagkabinbin ng anumang panukalang batas. Samantala, batay sa ilang kongresista na humarap sa press briefing ngayon sa Kamara, welcome development sa kanila yung naging pahayag Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng economic tsa-tsa. Partikular na ang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mas gusto ng Pangulong isabay ang plebisito para sa economic tsa-tsa sa 2025 election. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, malinaw na gusto ng Pangulong magkaroon ng plebisito para sa tsa-tsa sa 2025. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinaimbestigahan sa Senado ang umano'y paggamit ng cyanide ng ilang dayuhang mangingisda sa Baho de Masinloc. Samantala, pasado na rin sa Senado ang isang panukala na layong ideklara ang maritime zones ng Pilipinas bilang patunay ng ating karapatan sa ating teritoryo. Narito ang report ni Harleen Delgado. Ipinasisilip na Senator Francis Tolentino sa Senado ang naiulat na umano'y paggamit ng ilang Vietnamese at Chinese fishermen ng cyanide para mas madaling mangisda sa Baho de Masinloc. Para sa Senador, maituturing na itong environmental terrorism dahil sa pagkasirang idinudulot nito sa kalikasan. Anya, maraming international agreements ang maaaring gamitin ng Pilipinas para mapanagot ang lalabas na may kasalanan mula sa investigasyon. Ito ay sa pamamagitan ng paghahain ng kaso sa mga korte sa ibang bansa, gaya ng International Court of Justice. Kabilang sa mga imbitahan sa pagdinig ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, fishing companies na nakaistasyon sa Baho de Masinloc at mga mangingisda doon. Ang mangyayari niyan, yung testimonya ng mga yung dating mangingisda, kung ganun karami yung kanilang napapangisda, simula nung gamitin ito, naglutangan na lang yung mga patay na isda o yung naging epekto doon sa isdang nahuhuli kung merong traces of cyanide. Iimbestigahan din ang malawakang pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea kasunod ng pag-aaral na di bababa sa 21,000 acres ng coral reefs ang nasira sa South China Sea dahil sa iba't ibang aktibidad ng China. So pag napatunayan na yung damage sa coral reefs natin ay ganun ka-substantial, magbabayad kung sino man ang may kagagawa nito. Una nang itinanggi ng China ang mga paratang na kanilang tinawag na gawa-gawang alegasyon. Samantala, inaprubahan na ng Senado sa ikatlong pagbasa ang panukalang Maritime Zones Act na layong ideklara ang maritime zones at entitlements ng Pilipinas pati ng underground features na sakop ng bansa. Bagaman aminado si Senator Tolentino na hindi mapipigilan ng panukalang batas ang China sa panghihimasok at pangaharas sa mga Pilipino mangingisda, naniniwala itong paggiit pa rin ito sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pagtalima sa arbitral ruling, bagay na suportado anya ng international community.
Dadaan sa bicameral conference ang panukala dahil sa pagkakaiba sa bersyon ng Senado at Kamara. Kabilang sa bersyon ng Senado na wala sa Kamara ang probisyon kung saan ituturing na pagmamayari ng Pilipinas ang lahat ng istruktura gaya ng artificial islands na itinayo ng China o iba pang bansa sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Jorine Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Finance na makukumpleto ang pondo para matapos ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project na tinaguriang Project of the Century. Inaasahang papasok sa isa pang loan agreement ang Pilipinas para sa pondong kinakailangan sa konstruksyon ng subway. Mula sa Quezon City, alamin natin ang balita kay JP Nunez live. JP, paano masisiguro ng DOF na may sapat na pondo para tapusin ang Metro Manila Subway Project? Ella, ang Department of Finance ang nakikipag-ugnayan sa Japan International Cooperation Agency o JICA para dun sa pondong uutangin na gagamitin sa construction ng Metro Manila Subway Project. Ayon sa DOF, titiyakin nilang may sapat na pondo para tapusin ang kauna-unahang subway sa bansa. Ayon naman sa Department of Transportation, muling papasok sa loan agreement ang Pilipinas para makautang sa JICA o Japan International Cooperation Agency. Nakatakda itong third tranche ng loan agreement sa March 2024 o sa susunod na buwan. Inaasahang makakakuha ng 150 billion Japanese yen ang Pilipinas sa gagawing kasunduan. Katumbas yan ng halos 56 billion pesos. Sa ngayon, mayroong 2 active loan agreements ang Pilipinas para sa pondong ginagamit sa kasalukuyang construction ng subway project. Target na maging operational ang subway pagsapit ng taong 2029, ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Kapag natapos ito, inaasahang aabot na lang sa 35 minutes ang biyahe mula Valenzuela City hanggang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na dating nasa halos 2 oras na biyahe. Inaasahan na mga abot sa higit 500,000 ang mga pasaherong kayang maisakay ng subway kada araw. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Roundup Balita. Plano ng pamahalaan na dagdagan pa ang aircraft movement o bilang ng mga eroplanong nagte-take off at naglalanding sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA mula sa kasalukuyang 41 aircraft movement per hour. Nais ng pamahalaan na itaas ito sa 48 kada oras. Kaugnay nito, nakipagpulong na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa kanilang Hong Kong counterparts upang mapag-usapan ng plano. Ayon sa CAAP, makatutulong ang pagdaragdag ng aircraft movement upang ma-accommodate ang mas marami pang mga pasahero na darating sa pangunahing airport sa Pilipinas. Tinanggal sa mga social media page ni Vice President Sara Duterte ang mensahe nito para sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power na ipinost noong linggo. Sa kanyang post, hinikayat ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na pahalagahan ang tunay na diwa ng EDSA at ipaglaban kung ano ang tama. Subalit ngayon ay borado na ang nasabing mensahe. Wala pang pahayag ang OVP hinggil sa pagkakatanggal ng mensahe ng Vice Presidente sa anibersaryo ng EDSA. Mas paiigtingin pa ng Philippine National Police ang pag-inspeksyon sa mga tindahan na nagbebenta ng uniforme at insignia ng mga pulis. Kasunod dito, nang nangyaring pagnanakaw sa isang pawn shop sa Coronadal City sa South Cotabato kung saan nakasuot ng police athletic uniform ang 2 sa mga suspect. Base sa investigasyon, sinasabing hindi PNP ang 2 suspect at pawang mga nagpapanggap lamang. Babala ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., maaring maharap sa reklamong usurpation of authority at illegal use of uniform and insignia ang mga suspect alinsunod sa nakasaad sa Article 177 at 179 ng Revised Penal Code. Samantala, kinumpirma rin ng PNP na mayroon na silang lead sa mga suspect na nasa likod ng nasabing pagnanakaw.
Abiso sa mga commuter, pansamantalang suspendido ang operasyon ng Pasig River Ferry Service sa ilang mga istasyon bunsod ng mababang tubig at mga sirang pontoon na siyang pinagdadaungan ng ferry boats. Kabilang sa mga istasyon na suspendido ang operasyon ang San Joaquin, PUP at Maybunga. Samantala, nananatili namang normal ang operasyon sa 10 istasyon ng ferry system. Mas palalakasin pa ng Philippine Army ang reserve force ng bansa. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, mayroon nang ino-organize na mga regional at community defense group at community defense centers. Ito ay upang matugunan ang mga kababayan natin na gustong mag-volunteer sa reserve force. Sa ngayon anya ay nasa halos 1 milyon na ang reserve force ng Pilipinas. Sinabi pa ni Colonel De Maala na pinag-aaralan na rin nila kung paano mas makatutugon ang Reserve Officer Training Corps o ROTC sa mga sitwasyon at seguridad na hinaharap ng bansa. Kasama ang pagbuhay sa mandatory ROTC sa mga estudyante sa higher education institutions at technical vocational institutions sa Marcos Administration Legislative Agenda. 3 malisyosong video ang naipost sa official Facebook page ng Philippine Coast Guard kagabi. Sinasabing naipost ang mga video matapos na makakuha ng access ang isang hindi kilalang entity sa Facebook page ng Coast Guard. Ayon kay PCG spokesperson Coast Guard Admiral Armand Balilo, sinubukan ng Coast Guard Public Affairs Service o CGPAS na tanggalin ang mga video, ngunit nagkakaroon lamang ng alerto na forced switch account notification. Batay sa paunang diagnostic ng CGPAS, walang anuman digital trace sa official email address at mobile phone na ginamit upang maglagay ng security key bilang karagdagang online security ng FB page ang hindi kilalang entity. Nagsasagawa ng Strategic Communication Plan Workshop ang CGPAS nang mangyari ang unauthorized access sa social media account. Ang huling pag-access at post nito sa page ay ang coverage sa Atimonan incident ng Coast Guard District Southern Tagalog. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na pinalna ang utos ng korte na pagkansela sa passport ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon sa DOJ, naniniwala sila na lalo pang lumiliit ngayon ang mundo ni Teves. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Bukod sa pagiging fugitive o pagtatago sa batas, pinalna ang utos ng korte na kanselahin ang pasaporte ni expelled Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya. February 8, 2024, inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang utos para sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang passport ni Teves. Ayon sa Department of Justice, 15 araw lamang ang hihintayin at kapag walang apela ang kampo ni Teves ay magiging pinalna ang passport cancellation nito. He has not appeared before the courts to contest the petition for the cancellation of the passport. Therefore, he has no personality to even appear in court and to ask for a reconsideration. That's why we consider it final and executory. Kaugnay nito, naniniwala ang DOJ na lumiliit na ang mundo ni Teves lalo na at mayroon ng 2 alert list order na inisyo ang kagawaran laban sa kanya. Kasunod ito ng arrest warrant at blue notice na inilabas ng Interpol noong February 19. Dagdag pa ni Rimulya, sa ngayon nasa Timor-Leste pa rin si Teves. Kung gaano katagal naman kaya na maaaring mapauuwi o makukuha ng pamahalaan ang wanted na dating kongresista, sinabi ng kalihim hindi sila maaaring magmadali basta ginagawa nila ang kanilang trabaho. We cannot give a definitive date, but we are just saying that we are working on it because the court's decision is there already. So there is no way that he can travel unless he's granted asylum in another country, which is very far from our imagination. Nahaharap sa mga kasong murder ang dating kongresista na isinampalaban dito kaugnay ng Pamplona Massacre. Si Teves ang pangunahing akusado sa karumal-dumal na pamamaslang kay Governor Roel Digamo at ilan pang sibilyan na mag-iisang taon na sa March 4. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nilinaw ng Department of Justice o DOJ na hanggang ngayon ay walang natanggap ang pamahalaan ng Pilipinas na request mula sa United States government para kunin nila ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Si Kibuloy ay isa sa most wanted individuals ng US Federal Bureau of Investigation o FBI. May mga reklamo rin laban kay Kibuloy na ilang taon na ang nakabinbin sa DOJ ayon mismo kay Secretary Remulla. Nagbabalik si Dante Amento. Hinihintay na lamang ng pamahalaan tulad ng Department of Justice o DOJ ang request ng United States government para sa extradition o para ibigay sa kanila ng Pilipinas ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, ang kanilang magiging hakbang ay batay sa umiiral na extradition treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. The extradition treaty stands no matter what we do. Kapag may extradition request na anya, dadaan ito una sa Department of Foreign Affairs o DFA at saka ipadadala sa DOJ. Si Kibuloy ay kabilang sa listahan ng US Federal Bureau of Investigation o FBI na most wanted individual dahil sa sari-saring kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking at sex trafficking of children. It has to pass through a lot of channels also in the US government. I think that besides the State Department, it has to pass through the FBI. No, the FBI first before it goes to the State Department for their embassy to relay to us any request. So that's one side of it. Samantala sa pahayag ni Kibuloy kamakailan, sinabi nitong hindi na raw extradition ang gagawin sa kanya, kundi rendition o anumang oras ay maaari siyang dukutin o patayin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Dagdag pa ni Remulla, sa ngayon mayroong ilang kaso si Kibuloy na nakabinbin sa kanyang tanggapan. Ito ay petition for review ng mga complainant sa reklamong rape, qualified trafficking at cyber libel. Kasama na anya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng resolusyon. Ilang taon na anya itong nakabinbin sa DOJ mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 6 or 7 years na yan eh. Oo, tagal na yan. 7 years probably, baka more pa eh, baka mas mahigit pa eh. Locally, it is our call on the petition for review. But in terms of extradition, it is something beyond our control. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inumpirma ngayon ng abogado ni Apollo Kibuloy na nasa Pilipinas pa ang religious leader. Sa isang panayam kay Attorney Ferdinand Topacio ngayong araw, sinabi nito na nasa Pilipinas pa si Kibuloy, gayunman nag-iingat ito bunsod ng sinasabing mga banta sa kanyang seguridad. Ayon pa kay Attorney Topacio, nakatakdang magpulong ang legal team ni Kibuloy upang konsultahin ito hinggil sa susunod nilang legal move. Gayunman, wala pa ring desisyon kung dadalo na nga ito sa susunod na pagdinig ng Senado na nakatakda sa March 5. Plano ng Department of Justice na dumulog sa mas mataas na hukuman upang hilingin na baliktarin ang naging desisyon ng Manila Regional Trial Court kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, gagawin nila ang lahat ng legal remedy hinggil sa kaso. Noong nakaraang linggo, hindi pinabura ng Manila Regional Trial Court Branch 40 ang motion for reconsideration na inihain ng state prosecutors matapos na payagan ng korte na makapagpiyansa ang mga akusado sa questionableng pagkawala ng mga sabungero noong 2022. Disyembre naman noong nakaraang taon ng payagan ng Manila Regional Trial Court na makapagpiyansa sa halagang 3 million pesos ang 6 na akusado sa missing sabungeros. Iniimbestigahan ngayon ng komite sa Senado ang pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Pero hindi dumalo ang dalawa sa mga suspect, kabilang na si Police Major Alan De Castro. At para sa detalye, makibalita tayo kay Harleen Delgado live. Harleen, bakit hindi dumalo ang dalawang suspect at ano yung hakbang na gagawin ngayon ng komite?
aga sa unang pagdinig ng Senate Committees on Public Order and Dangerous Drugs at Right, hindi sumipot ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon na si Police Major Alan De Castro. Ayon sa committee secretary, batay sa liham na ipinadala ng abogado ni Castro, humihingi ito ng paumanhin sa hindi pagdalos sa pagdinig dahil nagbabantay umano siya ng kanyang asawa na 8 buwang buntis na may iniindang sakit. Nangako ito na dadalos sa investigasyon sa lalong madaling panahon kapag natiyak na niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Pero giit ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi ito rason para isnabin ang investigasyon ng Senado. Hindi naman siya nanganak eh. Hindi naman siya manganak. Bakit hindi siya pwede po? You are listening right now. Medyo De Castro, alam ko nagmumonitor ka. You should come here. Hindi yan rason na buntis yung asawa mo. Ang personal driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay na suspect din sa krimen, nagpadala rin ng liham kung saan sinabi nitong masama umano ang pakiramdam ng kanyang abogado kaya hindi ito makapunta sa pagdinig ngayong araw. Pero nangako rin itong dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado. Ayon kay Senator De La Rosa, maglalabas ng subpoena laban sa dalawa bago matapos ang pagdinig. Sige, whatever alibis they want to hintayin nila yung subpoena. Yes, sir. And later, pag isnabin pa rin nila yung subpoena, hintayin nila yung warrant of arrest. No, magiging dalawa yung warrant nila. Warrant nila doon sa krimen na ginawa nila at warrant coming from Senado. Yes, sir. Yes, sir. You inform them accordingly. Pabor din dito ang Philippine National Police para mapilitan anyang dumalo si De Castro. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, So andyan pa pala, andyan pa. He was about to join the proceeding. However, he was prevented by his lawyer. So ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Sa ngayon aga, tapos na yung pagdinig ng Senate Committee doon sa kaso ni Catherine Camilon at ibang kaso naman kaugnay ng umano'y anomalya sa PNP yung dinilig ngayon at ating antabayanan aga kung kailan na isa-set ng Senate Committees yung susunod na pagdinig dito nga sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. At yun muna ang update, balik sa'yo aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Hinatulang guilty sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar ang isang pulis sa Navotas. Si Jemboy ang binatilyong pinagbabaril ng mga pulis sa Navotas noong Agosto ng nakaraang taon matapos mapagkamalan umano na ito ang hinahabol nilang suspect. Alamin natin na detalye sa report ni Dante Amento live. Dante, ano ang naging hatol ng korte doon sa iba pang mga pulis na kasama rin sa namaril dito kay Jemboy? Magandang tanghali, Ella. Guilty nga ang hatol ng Navotas City Regional Trial Court Branch 286 kay Police Staff Sergeant Jerry Maliban kaugnay sa pagkamatay ng minor de edad na si Jemboy Baltazar noong August 2, 2023. Pero Ella, hindi murder kundi homicide lamang o mas mababang offense. May kulong na 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad din ng danyos na 50,000 pesos. Samantala ang 4 naman na akusado ay hinatulan sa illegal discharge of firearm o nagpaputok na sina Police Staff Sergeant Nico Pines Isquilon, Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Corporal Edmard Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada. 4 na buwang pagkakakulong ang hatol ng korte sa mga ito. Samantala, isa naman ang pinawalang sala ng hukuman o acquitted na si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. Samantala, dismayado naman ang ina ni Jemboy sa naging hatol ng korte. Anya, hindi makatarungan ang naging hatol ng hukuman sa mga ito, lalo na mayroon pang napawalang sala at magaan lang din ang parusa ng iba. Sobrang sakit po na nararamdaman ko ngayon. Para po wala lang nangyari sa anak ko na para po parang hindi po siya napatay. Parang wala lang kasi isa lang po yung na-convict si Maniban pero 4 na taon lang po.
Ela, sa naging paliwanag ng korte kung kaya't homicide lamang ang ihinatol nila kay Police Staff Sergeant Jerry Maliban dahil sinasabi nitong hindi naman intensyon ng nasabing dating pulis na talagang barilin itong si Jempoy Baltasar. Samantala yung 4 naman na illegal discharge of firearms, bagamat sila ay nagpaputok doon sa tubig, ay hindi naman, kumbaga, ang ini-aim, ang punterya ay itong si Jempoy Baltasar. At ang huli naman na inakwit na si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, sinabi ng korte, ay hindi niya inamin na nagpaputok siya at wala namang ebidensya nga nagsasabing siya ay nagpaputok sa insidente. Sa ngayon, Ella, ay nandito ang mga magulang ni Jemboy sa DOJ at inaasahan natin na sila ay haharap sa isang press conference mamayang hapon kasama ang mga opisyal ng Department of Justice. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang crackdown laban sa illegal mining sa bansa. Ito ay bilang tugon sa kampanya ng pamahalaan kontra climate change. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang detalye kay Lea Ilagan live. Lea, anong mga hakbang ang gagawin ng PNP para mapaigting ang kanilang kampanya kontra illegal mining sa bansa? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Inatasan na nga ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga tauhan nito sa ground na paigtingin ang paghabol laban sa mga nasa likod ng operasyon ng illegal mining at illegal logging sa bansa. Ito'y bilang tugon na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na habulin at panagutin ang mga grupo o individual na walang habas na sumisira sa kalikasan. Matatandang ipinag-utos nga ng punong ehekutibo na paigtingin pa ang hakbang sa paglaban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng responsableng pagmimina at paggamit ng likas na yaman. Ang pag-abuso nila sa likas na yaman ay bumabalik o may masamang epekto sa mga residente. Inahalimbawa na lamang ni Chief PNP Police General Benjamin Acorda Jr. ang nangyaring landslide sa Davao bunsod ng walang tigil na pag-ulan kung saan nasa 78 ang namatay habang 8 pa ang hindi natatagpuan. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Ginagamitan na rin ng signal jammer ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Partikular na tinatarget ng China ang automatic identification system ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kailan ito unang na-monitor ng PCG na ginawa ng China at ano ang dahilan para gawin nila ito? Ella, una nila itong na-monitor ng i-deploy ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa. Ilang linggo na ang nakararaan para sa isinasagawang rotational deployment ng PCG at BFAR sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, pangatlong beses nang namomonitor ang pagja-jam ng China sa Automatic Identification System o AIS ng barko ng PCG at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Pagkatapos i-deploy sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa, pinalitan ito ng BRP Tablot ng BFAR at noong nakaraang linggo naman, pinalitan naman ito ng BRP Datu Sanday. Lahat ito nakaranas ng AIS jamming. Ang Automatic Identification System o AIS ay ginagamit ng mga barko para matukoy ang kanilang lokasyon gamit ang satellite. Gamit ito para sa ligtas na paglalayag sa karagatan. Ayon sa PCG, nangyayari ito sa tuwing nagre-release sila o ang China ng pahayag na itinaboy nila ang mga barko ng PCG at BFAR sa lugar. We also suspect that the reason why they're doing this is for them to support their narrative that every time na nandun tayo, sinasabi nilang they were successful in driving us away or repelling the presence of the Philippine government vessel. Ayon naman sa tagapagsalita ng Philippine Navy, nasa 3 hanggang 4 na taon na nilang monitor ang ganitong ginagawa na signal interference ng China o na interference sa West Philippine Sea. Pero hindi tinukoy ng Philippine Navy ang China na direktang gumagawa dito.
at wala pang tugon naman. Samantala, kinumpirma rin ng PCG na naglalayag o naglagay ng floating barrier ang China sa Bahura o bukana ng Bajo de Masinloc noong Huwebes, ilang oras bago lamang makarating ang BRP Datu Sunday sa lugar para sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayang Pilipinong mangingisda sa lugar. Pero inalis din daw umano ang barrier pagkaalis ng puwersa ng Pilipinas sa lugar. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Naglabas na ng guidelines ang Department of Tourism kaugnay sa planong mapalakas pa ang dental tourism sa Pilipinas. Inihikayat ng DOT ang mga dental professional na makipagtulungan sa panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na mapaigting pa ang medical tourism sa bansa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano-ano yung kailangan ng mga dental professional na nais makibahagi sa programang ito ng DOT? Yes, Aga, naglabas ang Department of Tourism o DOT ng guidelines kaugnay sa akreditasyon ng mga dental clinic na nais bumahagi sa layong pagpapalakas ng medical na turismo ng bansa. Mababasa sa DOT Memorandum Circular Number 2024-0001 ang updated na guidelines sa akreditasyon, proseso ng aplikasyon, mga kinakailangan na dokumentaryo para sa voluntary accreditation, mga dapat bayaran at iba pa. Kasama na rito, Aga, na dapat malinis at nasa isang ligtas na lokasyon ang mga klinika na may signage ring makikita. Ilan naman sa dapat ihandang dokumento ay ang valid business or mayor's permit, maging ang listahan ng mga dentista kasama ang kanilang PRC registration number validity. Sa memorandum nga na ito ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, inilarawan ang dental tourism bilang isang high-value tourism product na karapat-dapat sa investment at promotion sa ilalim ng health and wellness program ng ahensya. Sa gagawing akreditasyon na ito ay matitiyak ang kalidad, kaligtasan at pagsunod sa international guidelines ng mga dental clinic na makikiisa sa nasabing panawagan. Aga, para sa kabuuang detalye tungkol rito ay maaaring bisitahin ang accreditation.tourism.gov.ph o magtungo sila sa official social media accounts ng DOT. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Isinara ang bahagi ng Baguio City para sa Session Road in Bloom kahapon. Tampok dito ang sari-saring mga produkto sa bawat stalls na galing pa sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang report ni Grace Doctolero. Muling kinasabikan na dinagsa ng mga turista ang pagbabalik ng Session Road in Bloom sa Baguio City kahapon, February 26. Ang Session Road in Bloom ay huling aktibidad na bahagi ng taunang pagdiriwang ng Panagbanga o Baguio Flower Festival. Nasa 300 stalls ang nakahilera ngayong araw ng Martes sa kahaba ng Session Road sa Baguio City. Ayon sa pamunuan ng Baguio City Flower Festival Foundation Incorporated, sarado ang kahaba ng Session Road mula Rotonda hanggang Magsaysay Avenue sa harap ng Maharlika Livelihood Center para sa Session Road in Bloom na magpapatuloy hanggang March 3. Although we still have other events that will be conducted until the end of the month, but we're very happy. So please join us for Session Road in Bloom. Sari-saring mga produkto ang makikita sa bawat stall na galing din sa iba't ibang lugar tulad ng bags, wallets na gawa sa hobby, mga pasalubong, damit, artworks at refreshing drinks. Ayon kay Irene at Grace, isa sa mga store owners na lumahok sa Session Road in Bloom, talagang kumukuha sila ng pwesto sa kaban ng Session Road sa tuwing isinasagawa ang taunang pagdiriwang. Ang mga products po namin is cow leather po, mga gawa po sa mga balat ng baka like bags, shoes, coin purse, wallet po. Okay naman po, mabili po siya. Ayan po yung mga Antipolo products, kasoy, suman, mga ganyan po. Ayan, tulad yan, suman, kasoy. Lahat naman po gumagalaw eh. Pero ito yung pinakamabili, suman.
Naging tradisyon ng Session Road and Bloom pagkatapos ng dalawang major events ng Panagbenga Festival, ang Grand Street Dancing at Float Parade. May mga entertainment at mga pagkaing patok sa masa na siyang dinarayo ng mga turista sa kanilang pamamasyal sa summer capital. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa ng cloud seeding operations ang Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Pag-asa at Department of National Defense, Philippine Air Force sa Cagayan Valley Region. Ito ay ang pagsasabog ng asin sa mga ulap para maimpluwensyahan ito na magkaroon ng ulan. Layon nito na matugunan ang kakulangan ng tubig sa Region 2 dahil sa umiiral na El Nino phenomenon. Ayon sa DRRM Division ng DA, umabot na sa 357 million pesos ang pinsala sa agrikultura ng El Nino. Pangunahin sa mga pananim na palay, mais at iba pang high-value crops sa Ilocos Region, Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Nangako naman ang DA na mamamahagi ng mga binhi na kayang tumagal sa mainit na panahon at iba pang libreng tulong sa mga apektadong magsasaka. Humihingi rin ng tulong ang DA sa Labor Department at DSWD para makapag-abot sa mga magsasaka ng karagdagang livelihood at financial assistance. Isinagawa ng Department of Agriculture sa Central Luzon ang isang technology demonstration para sa lowland vegetables. Layo nito na mailapit ang modernong teknolohiya para sa pagpapaunlad ng pagtatanim ng gulay at maitaguyod ang food security sa bansa. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, paano makatutulong ang nasabing techno-demo sa mga magsasaka dyan sa Central Luzon? Yes, isang paraan ito para sa kanilang pagtatanim, lalo na kung meron silang ganitong pagsasagawa ay makakaani sila ng maraming bunga ng mga puno ng mga gulay at maging ng mga prutas. Patuloy ngayon ang pagtuturo na isinasagawa ng Department of Agriculture Region 3 sa modernong teknolohiya para sa pagpapaunlad ng pagtatanim ng gulay sa mga peri-urban areas. Katuwang ng DA ang mga private at company partners ng Taipil Advanced Agritech Corporation at AgriGrowth International Corporation para sa pagpapatupad ng Technology Demonstration o Techno-Demo. Sa 7 probinsya sa gitnang Luzon, nauna na ang probinsya ng Bataan na nagsagawa nito. Nasa 2,000 square meters na nasakahan ang sinimulan sa pagtatanim. Sa tulong ng Techno-Demo, ipinakikita ang mga posibilidad na paraang ng pagtatanim ng mga highland vegetables sa lowland area para makapamunga ito ng mas maayos sa pamamagitan ng tulong ng makabagong teknolohiya ng agrikultura sa bayan ng Oriona, Bataan. Hindi lang sa magsasaka ang nakikinabang din ang maging ang mga eskwelahan o paaralan at kooperatiba sa pagtatanim ng highland na gulay sa mga lowland area para sa kaalaman naman ng mga estudyante. Kabilang sa mga itinatanim dito ay ang mga gulay na kagaya ng repolyo, lettuce, gayon din ang kilalang prutas sa highland na strawberry at ilang lowland na gulay kagaya naman ng kalabasa, talong at sitaw. Sakaling mamunga, plano namang isagawa ang Harvest Festival sa ika-4 na linggo ng Marso. Samantala, para makatiyak at siguradong ligtas sa pagkain, makabubuti pa rin na kumain ng gulay at prutas, lalo na ngayon na matindi ang init upang makaiwas sa anumang klase ng sakit. At yung latest live mula dito sa Bulacan, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. 23 tao ang hinatulan ng korte sa Uzbekistan ng pagkakakulong matapos masawi ang 48 bata bunsod ng kontaminadong cough syrup. Natukoy na guilty ang mga ito ng tax evasion, pagbebenta ng substandard o counterfeit medicines, pag-abuso, pagpapabaya, pamibeke at panunuhol matapos ang 6 na buwang trial. Tatagal ang sentensyang pagkakakulong ng 2 hanggang 20 taon.
Manufactured ang kontaminadong cough syrups ng Marion Biotech sa India at distribute ng Coramax Medical. Pinangangambahan ang kawalan ng tubig sa Mexico City sa mga susunod na araw. Dahil ito sa tagtuyot at above average na temperatura ayon sa Mexican authorities. Isa ang Mexico City sa pinakamalaki at may pinakamaraming populasyon na lungsod sa mundo. Ngayon, nahaharap ito sa matinding water crisis dahil sa epekto ng climate change. Mag-aalok ng libreng tuition sa lahat ng medical school students ang isang New York City Medical School sa Estados Unidos. Ito ay matapos mag-donate ng $1 bilyong o 56 billion pesos sa Albert Einstein College of Medicine ang isang 93-year-old widow ng isang major Wall Street investor. Galing ang donasyon kay Dr. Ruth Gutzman, isang dating professor sa Bronx School. Itinuturing na isa sa pinakamalaking donasyon ito na ginawa sa isang US school, gayon din sa isang medical school. Target ng Philippine Eskrima Kali Arnis Federation na maisama sa Olympics ang Filipino Martial Arts na Arnis. Kaya naman gagawa na sila ng hakbang para unti-unting maitulak ito sa Asian Games at maging sa Olympics. Binigyan naman ng pagkilala ang iba't ibang martial artists sa mundo na tinatangkilik at patuloy na pinalalaganap ang Filipino Martial Arts na Arnis. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Tutulak sa bansang Thailand ang mga nangunguna sa Philippine Eskrima Kali Arnis Federation o PECAP sa susunod na buwan para kausapin ang National Olympics Committee ng Thailand at ilabi na isama ang Arnis sa darating na SEA Games sa susunod na taon. Para maging regular kasi ang isang sports, kailangang sumalang ito sa dalawang magkasunod na SEA Games. Dahil isinama na ito bilang sports na nakaraang SEA Games sa Cambodia, umaasa ang PECAP na mapagbibigyan sila ng Thailand. So napakahalaga niyan dahil siyempre ang gusto natin, pangarap natin, hindi lamang i-promote ang Filipino martial arts sa buong mundo, pero gawin po ito isa sa mga main sports ng Asian Games, SEA Games, Asian Games, and of course ang Olympics. Katulad na ginawa po ng judo, katulad po ginawa ng taekwondo, katulad po na ginawa ng of course karate. So we want to do this as well for the whole world para sa ganun magiging sport na po siya sa Olympics. Unang hakbang lamang ito para sa pangarap ng Philippine Eskrima Kali Arnis Federation at Philippine Sports Commission na tuluyang makilala ang arnis sa buong mundo at maisama ito sa Olympics. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri na presidente rin ng PECAP, bukod sa potential na medal winner para sa bansa, ang sarili nating martial arts na ito ay may malaking potential din ito sa turismo sa bansa. Ito po ay tinatawag din nating martial arts tourism. At nakikita po natin na yun sa dami ng mga foreigners dito, gusto nilang matuto ng Arnis Kali Eskrima or Filipino martial arts. That's altogether it's called FMA. Kaya nagbibigay din po ako ng pugay sa kanila. Sa ngayon, unti-unti nang lumalago ang estilo ng martial arts na ito. Nasa mahigit 100 bansa na din ang tumatangkilik sa Filipino martial arts. A good problem for us. We were actually, how do you call it, surprised by the response of the Filipino martial arts community, and that means the Filipino martial art is really accepted worldwide, and it's growing and growing. Almost I would say, right now it's being practiced in 110 countries all over the world. Nitong linggo, nagtipon-tipon sa Maynila ang nasa 200 Filipino martial arts community na nagmula pa sa 26 na bansa mula sa mga rehiyon ng Eastern at Central Europe, Americas, Latin America, Middle East, Canada, Australia at iba pa. Binigyan ng pagkilala ng PECAP ang kanilang kontribusyon sa pagpapalaganap ng Filipino martial arts sa buong mundo. Gaya na lamang ng Australian na Kali 3-dimensional Grandmaster Andy Elliott na 3 dekada ng kilala at ipinalalaganap ang Filipino martial arts. Basically, for me personally, it saved my life.
I lost my brother. My brother was murdered. I've done a lot of different martial arts, and I've had a rough background. I've had a lot of real fights, and when I found Filipino, it was the closest thing to reality to me, because of the sticks, the dumog, the mana-mana, the espadri daga, and when you understand Filipino martial arts, and it's not governed by rules or regulations that a lot of other countries are, and the way that Filipino, bata, like it is, I think if you understand Filipino martial arts, it gives you a really good skill set for the street or just to teach people how to defend themselves. Si G. De Los Santos, instructor ng boxing, Muay Thai at grappling. Sinubukan din ang arnis dahil wala siyang weaponry-based technique. Aniya, sa ganitong uri ng martial arts, pangunahing matututunan ay tamang disiplina. Ang tinuturo talaga ng martial artist, maging disiplinadong tao. Hindi katulad na sinasabi na iba na ayaw kong pag-aralin yung anak ko niyan kasi baka maging palaway. So, mali po. Dito po unang-unang tinuturo disiplina. Mas lalo kang iiwas sa gulo. Kasi alam mo yung capability mo eh. Pwede kang makapanakit sa kapwa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 103, versikulo 13 hanggang 14 na nagsasabi, kung paanong ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, Kanyang inaalaala na tayo'y alabok. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.